Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ipinipilit daw umano ng ilang mga senador na muling magsagawa ng pagdinig ang Senado, kaugnay ng pag-aresto kay Digong Duterte. Ayon kay Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, kailangan pa daw malaman kung sino talaga ang may-ari ng eroplanong ginamit sa pagpapadala kay Digong sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, gayon din daw ang pagdating ng mga kawani ng ICC sa Pilipinas, bago pa lumabas ang warrant of arrest ni Digong, na taliwas daw umano sa sinasabi ng gobyerno, na biglaan lang nila itong natuklasan. Pinipilit ng ating ibang mga senador, sina Senator Bato, Robin, Alan Peter Cayetano, na magkaroon ng hearing pa kasi hindi pa natutuklasan kung sino may-ari ng eroplano at bakit nagkaganon. Dahil yung ibang version, binayaran daw, charter daw ng Office of the President, samantalang sabi ng iba, ginagamit rin ni Presidente Bongbong. So may mga detalye hindi maliwanag, pero yung pinaka-importante, yung ICC, yung mga investigador, abogado, at iba pang tauhan nila, interpreter, security expert, na nandito na pala sa Pilipinas nung nakakaang taon pa, walang gustong magsalita tungkol doon. Kinakailangan malaman natin kung ano ba talaga. Samantala, nasa kustodya na din ng Senado ang Special Envoy on Transnational Crime na sila Canilao. Ito ay alinsunod sa kautusan na inilabas ni Senate President Cheese Escudero nitong April 21. Sila Canilao ay kusang loob na nagtungo sa Senado, upang personal na tanggapin, at sumunod sa kautusan. Matapos ang maingat na pagsusuri, ipinasa sa ilalim na ni SP Escudero sila Canilao sa Senate custody. Ito ay matapos mabigang sagutin ang ilang tanong sa kanya at cite in contempt ni Bato, kaugnay na naging proseso at partisipasyon niya sa pag-aresto at pagdadala kay Digong sa The Hague. Ngunit, iginiit pa rin ni Amy Marcos, na pagkatapos na ma-cite in contempt sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, dapat daw na agad i-detain si Ambassador Marcos Lacanilao, ang Special Envoy on Transnational Crime. Paliwanag ni Amy na ang paglalabas ng show cause order matapos ang direct contempt ng komite ay hindi nakasaad sa Senate rules kung saan binigyan pa ng 11 araw bago itutuluyang naidetine. Kontraryo at taliwas daw ito sa ilang oras lang na pag-aresto ng administrasyon kay Duterte at pagpapadala sa The Hague, Netherlands kung saan naroon ang headquarters ng International Criminal Court o ICC. Bukod dito, binigyan din ni Amy na ang 2 araw lang na pagde-detain kay Lacanilao ay adding insult to injury lang daw, o pagpapalala ng sitwasyon. Ito ay habang ang mga ordinaryong tao ay nadidetini hanggang sa may alis nila ang sarili sa contempt alinsunod aniya sa Section 18 Resolution No. 5, Series of 2010. Sa halip, binigyan lang daw ang ambassador ng gentle slap on the wrist o magaan na parusa, at ang Senate rules ay applicable lang daw sa mga ordinaryong tao at hindi sa mga gaya ni Lacanilao na pinaburan ng may kapangyarihan. Na-cite in contempt ng Senate Committee si Ambassador Lacanilao sa gitna ng pagdinig sa pag-aresto kay Digong noong April 15 bunsod sa maling pagpapatunay daw o pag-iwas sa pagsasabi ng katotohanan. Pagkatapos ng pagdinig, pinalaya rin ng ambahador matapos ang ilang oras na detention at binigyan ng 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat edetini ng Senado. Sa kautusan na inilabas ni Escudero nitong Lunes, sinabi ng Senate President na hindi satisfactory ang paliwanag ni Lacanilao kung bakit hindi ito dapat patawan ng contempt order. Iniutos din na edetini si Ambassador Lacanilao ngunit hindi dapat ito hihigit ng 2 araw. Dahil dito, nagalit na naman si Amy kay Cheese Escudero. Binatikos naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang pag-eendorso ni Sara Duterte kay Camille Villar kahit kabilang pa ito sa senatorial slate ng administrasyon. Bukod kay Villar, nauna nang inendorso ni Sara si Amy Marcos. Ayon naman kay Sara, nakalapat daw ang mithiin nina Amy Marcos at Camille Villar sa 10 senatorial candidates ng PDP laban ni Digong. Ito ay ang pagsusulong na mapayapa daw at maunlad daw na Pilipinas. Ngunit ayon kay Manuel, desperado daw si Sara Duterte na mailuklok ang mas maraming kakampi sa Senado sa gitna ng nakaambang impeachment trial laban sa kanya. Tingin ko ang mga ine-endorso niya, yun yung mga tiyak siya na hindi siya i-convict. At kasama dyan yung 2 tumatakbo ngayon for senator. Dumagdag sa listahan ng ini-endorsong senador ni Sara Duterte sa nalalapit na 2025 midterm election si Villar. Ito ay kahit kabilang pa rin sa alyansa para sa Bagong Pilipinas ni PBBM. Noong nakalipas na linggo lamang nang pormal na ilunsad ni Sara ang suporta nito sa eleksyon para sa re-electionist na si Amy Marcos. Ayon kay Sara, magkakaisa daw sa iisang mithiin sina Amy, Villar,
at ang 10 DDS senatorial candidate sa ilalim ng PDP laban ni Duterte. Ito ay ang pagsusulong daw na mapayapa at maunlad daw na Pilipinas. Subalit, naniniwala ang Makabayan Solo na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, na desperado si Sara Duterte na mailuklok ang mas maraming kakampi sa Senado sa gitna ng nakaambang impeachment trial nito. Ang pag-endorse niya, nagpapakita yon ng kanyang desperation para isalba yung kanyang sarili, kasi kapag makonvict siya, matatapos na ang kanyang ambisyon para magpatuloy pa sa public service. Hindi naman nagtataka ang dalawang House leaders sa naging hakbang ni Sara Duterte sa gitna ng papalapit nitong impeachment trial. Ayon naman kay Lanao del Sur 1st District Representative at House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, na iginagalang niya ang karapatan ni Sara na inendorso ang mga kandidatong nais nitong suportahan. Ngunit questionably pa rin para sa kanya ang timing at implikasyon nito sa gitna ng napipintong impeachment trial ni Sara. Para naman kay House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega, natural lang na naghahanap na umano ng kakampi si Sara para sa nalalapit na Senate impeachment trial. Definitely yun ang political strategy nila. Ang nakikita ko lang dito, pag nanalo yung mga inendorso, parang ini-influensyahan nila yung mga senator judges, which is yun naman po ay taliwas po dapat sa tamang gagawin. Dagdag pa nito, malinaw na ang endorsements ni Sara sa panahong ito ay tungkol sa political survival. Hindi rin umepekto ang itim political ad ni Amy Marcos, matapos na hindi pa rin ito makapasok sa top 12 ng survey ng Social Weather Stations o SWS. Ayon sa survey na isinagawa noong Abril 11 hanggang 15, si Amy Marcos ay nasa panlabing-4 na pwesto sa 24%, katabla si independent candidate daw na si Willie Revillame. Ang survey ay isinagawa na halos kasabayan ng pagpalabas ng itim ad ni Amy Marcos kasama si Sara Duterte. Ngayon mga bossing, nasa atin na kung ano ang magiging resulta sa darating na eleksyon sa Mayo. Huwag na sana tayong magpabudol sa mga pangako ng mga kandidato, lalong-lalo na sa politikong pansariling kapakanan lang ang iniisip, o kaya yung mga utusan lang ng isang tao. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.